para kay Link Edu Migration Consultancy Inc. No? Again, dito na ulit tayo sa ating live session at ngayon ay ang i-discuss natin ulit ngayon is yung sa pagpunta sa Australia using the 407 at saka po yung 482 skill migration visa, no? So, ulitin ko sa ating mga viewers yan, magandang hapon po. Salamat kung makakapag-join po kayo. Kung hindi naman po, pwede nyo pong bisitahin ang ating website or ang ating mga social media accounts, no? Link Edu Migration Consultancy Inc. Pwede nyo pong panoorin itong, i-rewatch itong video kasama ang inyong mga kapamilya, kaibigan, kakilala na gustong pumunta po ng Australia gamit po ang other visa bukod sa student visa. Ito po ay tinatawag na 407 visa, subclass 407 visa at saka po ang ating skills in demand 482 visa. Okay, yung SID visa na sinasabi nila, no? So, si Link Edu is a registered and licensed education agency, visa processing and migration consultancy firm based po dito sa Philippines. We are located dito po sa SM North, sa SM North Tower 1, 15th floor po. Pwede nyo po kaming bisitahin anytime, Monday to Friday po ang ating office hours from 9 a.m. to 6 p.m. po. Or you can also book an appointment with us, no? Punta lang po kayo sa ating website at pwede po kayong mag-book ng free consultation po doon. Kung hindi po kayo makakapunta ng face-to-face, no? Yan. So, from there, si LinkEd, ang purpose po ni LinkEd, not only a typical education agency or migration agency, but we will help you with the entire process. End-to-end po kami, no? So, yan po yung pwede namin pong gawin sa inyo, no? So, I'd like to share my screen with you para po you'd be able to see and take a look at the opportunity that you could be able to have and enjoy in Australia or to avail in Australia po as one of your international pathway, no? So, ang di-discuss po natin again today is Australia Pathways for Hospitality, Allied Healthcare and other professionals sa ating mga candidates po dyan na gustong pumunta po ng Australia. Link Edu Migration Consultancy Inc. is here to help and assist you, no? So, ang purpose po ng Link Edu is again lagi kong sinasabi, no, we are a licensed education agency, visa processing and migration consultancy company based here in the Philippines, wherein ang main core ng service po namin is of course student visa through the international study program. Meron din po tayong internship visa, paid internship program po yan, meron at yan po ay nakafocus lang po sa France for now. Meron po tayong inaasikaso, hopefully i-open po natin, ma-finalize po natin yung deal natin sa Thailand at saka po sa Dubai, no? And also of course J1 visa will be there, upcoming na po yan, no? Training visa, definitely it would be for Australia only for now. Pero hopefully pag na-close natin yung isang partnership, ma-open din po natin yung sa New Zealand for traineeship program, no? Skills and demand, definitely sa Australia lang po tayo yung may pathway for now. Meron din po kaming mga inaasikaso with New Zealand and Ireland or other European countries, pero depende po yan sa requirement po, no? So explain ko po yan later on in detailed. Meron din po tayo, nag-a-assist din po tayo ng tourist or visit visa to any other parts of the country or parts of the globe kung saan nyo po gustong pumunta. Partners visa will be there, dependent visa as well, parents visa as well, and of course the full migration services, no? So
Pagdating naman sa student visa, madami tayo partners dyan na institution from Australia, Canada, US, New Zealand, UK, European countries. Meron po tayong Singapore. Recently, we had last week our partner institution sa South Korea, and then meron din po tayo sa Dubai. So, kung sino man po sa inyo yung may mga interest for the student visa or international study program, connect with us and we will guide you and assist you. Of course, we would love to receive a copy of your most updated resume kasi yan po yung unang-una, no? Kailangan po ninyo na mag-submit po sa amin via email ng inyong most updated resume. Pag sinabi po nating most updated resume, kailangan po yung pinaka-latest po. Huwag po yung 2024, 2023. Kailangan po yung pinaka-latest. Included po yung kung ano po yung current na ginagawa po ninyo ngayon. No? Para po masabi talaga natin na updated and most recent resume po siya. No? So, send nyo po yan by email. Ang ating email address ay info@linkedumigration.com. Alright? So, yan po siya, no? So, simulan na natin yung pag-discuss sa training visa. Okay. Yung training visa po, it's so-called, sa Australia po ito, no? It's called Subclass 407, which is actually a structured occupational actual work-based training program. Ibig pong sabihin yan is hindi po siya classroom type of training, no? Meron po kayo po ay ide-deploy diretso po doon sa workplace kung saan kayo po ay under the supervision of a workplace supervisor. Iga-guide po kayo doon. May susundan po si workplace supervisor na tinatawag po natin training plan. Okay? Yung training plan po kasi po, ang purpose po, again, yung training visa, it says, based on the title itself, training visa. Meaning to say, ititrain po kayo ng mga experts and professionals sa industry na inyong ginagalawan. Alright? Para po may proper alignment. Kasi po, yung training visa or subclass 407, ang kaya po yan ginawa ni Australian government is nakafocus po yan sa inyo pong skills enhancement, development, and of course, exposure, career exposure para po maging globally competitive kayo pag natapos niyo po yung inyong training visa or training program, no? So, ang training program po sa Australia or training visa, typically po yan minimum of 1 year, maximum of 2 years po, no? So, pagka maganda po yung performance ninyo po dun sa workplace, kung saan po kayo nag-train, pwede po kayo na either extend, pag may gusto pa pong i-develop po sa inyo yung supervisor ninyo, nagustuhan kayo ni supervisor, no? Tapos, nakita niya na may potential ka pa sa ibang aspect na para sa business nila. So, pwede ka po niyang i-extend ng additional year para matrain ka naman dun sa specific item na yon or specific role, no? Kung hindi naman po, possible din po kayo na kayo ay ma-offeran ng direct job offer po, no? Direct employment. Pero po, again, it is dependent on your performance evaluation po, no? So, ang processing period, baka tanungin niyo po ako, paano po yung processing period po niyan? Gaano po siya katagal? Normally po, bukod po yung pagdadaanan nating proseso, no? Yung nakikita nyo po dito sa screen natin na processing period 3 to 6 months may vary depending on the documentation and sponsor readiness. Ibig pong sabihin, upon lodgement of your visa po yan, no? Pero prior to that, meron po tayong pagdadaanan pang proseso. Aayusin po natin yung mga documents ninyo, yung inyong profile, yung mga documents ninyo na kailangan po
in preparation for the visa lodgement. So mayroon din po kayong pipill upan na form para po sa visa lodgement ng training visa, no? So kailangan po, alam niyo naman po dito sa Pilipinas, medyo pabalik-balik pagdating sa pag-secure ng mga documents. So make sure nyo lang po na pag nag-start po kayo ng process, ready po yung inyong passport, ready po inyong mga transcript or academic records like diploma, transcript of records, ano pa po, yung mga grades po ninyo. So, kailangan po yan magkakasama po, no? At saka importante po, hingi na po kayo ng certification or ipakav nyo na po sa university or sa college po ninyo yung inyong document, no? Yung academic document ninyo para ma-certified na po siya at hindi po kayo makapagpasa ng mga lumang document or kasi pag medyo luma na yung document, ano kasi medyo blurry or kaya may mga punit-punit na sa mga sides, ganyan. So, make sure lang po na presentable yung ating mga documents, no? Ayan. So, paano po, baka tanongin nyo po, paano po makakwalify sa training visa? Okay. So, unang-una po, tingnan po natin yung age. Yung age po dito is, though hindi na, actually, ang nakalagay po doon sa immigration website po ng Australian government, which is yung tinatawag nilang Department of Home Affairs, ang nakalagay po doon is 18 up to 45, no? So, pwede po. Kasi kaya po naman umaabot ng hanggang 45 is because meron din pong opportunity para doon po sa mga nagka-career shift. Di po ba? Halimbawa, 30 years old na ako, tapos, or 35 years old na ako, tapos na-realize ko na hindi pala ito talaga yung passion ko na ginagawa ko, or hindi pala ako pang accounting, gusto ko pala magluto, gusto ko pala mag pastry chef, ganyan. So nagka-career shifts po sila. So pag mga ganun po, career shifter, kaya po ina-accept pa rin po yung hanggang 45 years old, no? But definitely the younger you are, the better, of course, no? Relevant, of course, relevant qualification in terms of your industry. Of course, ang unang-una po kasi na may mataas na demand at marami po tayong partners is in the hospitality industry. Sino-sino po yung mga qualified sa nasa hospitality industry, no? Mga chef, mga cooks, mga line cooks, mga hotel staff, sa front duty manager or tinatawag nilang front office professionals sa hotel. Nandyan na yung, syempre, of course, culinary, gastronomy, pastry chef, bakers, mga ganyan. Yung sa barista naman po, normally F&B po, tapos mga restaurant and cafe managers, yung mga managerial level. At masasabi ko po sa inyo, as much as possible, kailangan po yung experience nyo po, okay po, sa mga, lalong-lalo na sa hospitality, ay hindi po nanggagaling sa mga fast food chains. I-explain ko lang po, no, kung bakit po. Hindi naman sa nagde-discriminate tayo, no. Ang importante lang po kasi is makita po ni immigration na yung kaya ka nag-a-apply ng training visa is kulang pa po yung kakayanan mo. Kulang pa po yung exposure mo. Gusto mong matulungan ka ng mga eksperto para po mas ma-enhance mo or mas gumaling ka pa or mas marami ka pang matutunang mga menus. Nandiyan ang pwede kang matuto ng mga Asian fusion, Western fusion, Italian fusion, Italian cuisine, Western cuisines, mga ganyan po. So iba-iba. Depende po sa restaurant na mapupuntahan po ninyo kung kayo po ay chef, no? So meron po tayong back of the house. Ito yung mga chef, iba-ibang klase po ng chef, no? Chef, cook, line cook, chef,
chef, tapos chef de party. Alam niyo na po yan sa mga kitchen, hanggang sa executive chef, hanggang sa group executive chef, kung sino po yung pinakamataas sa kitchen or sa back of the house. Pag front of the house naman, or pag front of the house, definitely ito yung mga restaurant manager, yung sa nag-ooperate doon sa labas ng restaurant, sa harap, big sabihin. So, normally po, nandyan din po yung cafe manager, banquet manager, events, kasi sila po yung mga talagang may hawak ng buong galawan sa harap ng restaurant, no? Tapos sa hotel naman, of course, yung mga guest relation, or front office, desk manager, or professionals natin dyan, duty managers, mga ganyan. So, tara na po, mag-apply na po kayo dito, no? Pwede po ninyo i-send yung inyong resume, at make sure nyo po na at least may mga documents na po kayo na kahit papano ready. Kasi pwede naman po nating i-workout yon as we go with the process, no? Again, yung training visa naman po, is hindi naman po siya nangyayari na pag nagpa-process ka sa amin ngayon, bukas makalawa or sa isang buwan, lilipad ka na. Hindi po. May proseso po tayong pagdadaanan, no? Hindi po siya as easy as 1, 2, 3, sabi nga nila, no? It takes some time. Mayroon po tayong, bubusisiin po natin yung mga dokumento ninyo to make sure na mag-fit po siya sa immigration rulings ng Department of Home Affairs ng Australian government, no? Also, isipin nyo po, yung gagawa pa po tayo ng document na tinatawag po nilang genuine or SOP, Statement of Purpose. Kailangan po mapakita po natin kay Australian government na kayo po ay yung pag-apply nyo po ng training visa or subclass 407 visa is genuine, no? Hindi po kayo OFW po, no? Kasi trainee pa nga po yung inyong visa. So, um, hindi po siya mako-consider talaga na trabaho. Kasi nga po, mayroon po si supervisor niyo po, mayroon po siyang susundan na training plan for the period of 1 year, no? Yun po yung titignan nila at susundan nila to make sure na nade-develop po kayo. Tapos mayroon po kayong quarterly performance evaluation para po check po talaga nila ng supervisor ninyo na talagang nagpo-progress yung kaalaman po ninyo. Sa kitchen naman po kasi, or sa restaurant, ang daming parte ng kitchen. Iba-ibang section po yan. Hot and cold, may hot lang, may cold lang, may pastry section, bread and pastry, meron din pong grill, meron din pong oven. So, mga ganun po siya, no? So, iba-iba po yan. So, may desserts. So, depende po sa expertise niyo. Kaya po, very important po sa amin na ma-receive po ang inyong updated resume po. Kasi doon po tayo magbe-base kung ano po yung pathway, or kung ano po yung training plan na gagawin po natin para po kayo ay ma-enhance, no? For the purpose of the subclass 407 visa, no? So, apart from, of course, your age, your academic background, or your relevant qualification in your respective industry, yun po ay example lang po, no, sa hospitality. Meron din po tayo sa allied healthcare. So, ano po yung mga sa allied healthcare? Nursing aid, personal care assistant, personal care worker, disability support, aging support, early childhood care, mga ganyan po, no? So, pwede po yon. Basta inquire nyo lang po sa amin. Basta make sure nyo lang po na masisend po ninyo sa amin. First base po talaga. First base po. Wala pong kung ano man po, no? Importante po talaga. Unang-unang gagawin po ninyo kung kayo po ay applicant, or nagustuhan nyo po itong training visa, kailangan po talaga namin makita kaagad yung inyong most
recent resume. So, kailangan update nyo po siya, no? Tapos, isend nyo po kaagad sa aming email address, which is info@linkedumigration.com, no? Tapos, one of our team member will definitely review it. Tapos, i-schedule po kayo ng free consultation. Libre lang po 'yon para po mas mabigay po sa inyo yung mga specific na detalye na kailangan nyo pong malaman. Paano po yung proseso, ano po yung mga pinaka kompletong document na kailangan nyo pong i-submit sa amin at i-secure sa side po ninyo, no? Also, isasabihin po din namin doon during the consultation yung payment plan, magkano po yung gagastusin, ano po yung mga coverage ng gagastusin ninyo, ganyan. So, syempre, dahil it's more of like you are investing for your future, no? So, yan po siya. Ang additional qualifications nito is at least meron po kayong 12 months na relative industry exposure. Limbawa po, ngayon po ay May 2026, no? Babalikan nyo po yung within the 2 years period, 24 months period. Kailangan po doon sa 24 months period prior to the lodgement of your visa, meron po kayong relative na at least 12 months po. So, kung ngayon ay May 2026, ang babalikan po natin ay from May 2026 to May of 2025, tapos April of 2025 down to April of 2024, no? So doon from April 2024 to the current time, yun po doon po natin titignan kung meron po kayong 12 months relative industry exposure para po ma-sustain po natin yung minimum requirement po, no? So pagdating naman po dito sa susunod na bullet point natin, must be nominated by an approved Australian sponsor. Dito naman po, dahil po may katuwang kami na partner institution na nakabase po sa Australia, we do have one partner in NSW. Meron din po tayong dalawa po yung partner natin sa NSW, no? With our registered migration agent 10. Yung pangatlo naman po is nasa Melbourne, pero we can place you anywhere in Australia for your training visa, no? Kaya lang po may mga times po na again nakalagay po dito, depende sa movement po ninyo, financial capability, kasi of course again it takes kailangan po talaga na kayo po yung gagastos kasi po dito, no? So, apart from that, of course, your sponsor should also be ready to do all the process together with us. Kami po ay taga-process lang. Taga-gabay, taga-process, taga-guide, taga-assist. Kumbaga parang liaison officer po ninyo kami, no? Kami po yung magfa-facilitate ng lahat ng proseso, documentation, kami rin po magre-review noon. Ang purpose po noon is siyempre kayo po yung ima-match po natin yung program na papasok po sa qualifications po ninyo, no? So yan po. In terms of the Australian sponsor po, kailangan po approve sila. So, ibig po sabihin, si registered migration agent or migration lawyer na nakabase po sa Australia, sila po ipinaprocess nila yung mga employer or mga workplaces or mga businesses na gustong o nahihirapan na kumuha na mag-fill in ng mga position nila doon sa onshore, kaya kailangan po nilang kumuha ng candidate coming from offshore. Tapos bago po sila maging approved is ipaprocess po ni registered migration agent yung kanilang mga document, no, para po sila ay masabing approved Australian sponsor. Dadaan po sila sa proseso. So, kung ano man po yung proseso na yon, kailangan po is at the end of the process, kailangan po sila ay maging approved
Australian sponsor, no? Yan po. With good communication, English skills. Ibig pong sabihin, dati po kasi hindi siya masyadong nare-require, but due to the changes that had happened several times or continuously hanggang ngayon nangyayari pa naman, no? May mga changes pa rin tayo na re-receive, no? So with that changes, nire-require na po for your visa application na meron po kayong either IELTS or PTE po, no? Mababa lang naman po yung requirement, no? So sa IELTS naman, ang kailangan lang po na score dito is at least 5. Okay po, hindi po siya pwedeng bumaba po ng 5. Kailangan po at least 5, 5.5 yung overall score, no? Pagka PTE naman, 38 over 100%, no? Or over 100 score. So, medyo kayang-kaya naman po nating, kaya-kaya po naman ninyong ipasa yan, no? Kasi marami po sa ating mga, yung mga estudyante nga po yung mga sa student visa, no? Mas mataas po yung kailangan nila na IELTS na i-hit or ipasa. Okay, so sa training visa, kayang-kaya nyo na po yan. Medyo mababa naman po yung score na required, no? Yan. Na-mention ko rin po kanina, must show genuine intention for training and career development or progression. Ibig pong sabihin, kailangan maipakita po natin sa mga dokumento ninyo yung kagustuhan po ninyo, yung intention po talaga ninyo ay para sa enhancement po ninyo, no? Hindi po yung gagawin, magpapaprocess kayo under the subclass 407 visa, pero ang purpose nyo po na makikita sa inyong document talagang trabaho. Mali po yon. Definitely, it would be a window for a visa refusal. Again po, si LinkEdu po is hindi po siya ang nag-a-approved or nag-grant po ng visa. Kami po, again, ay taga-gabay, taga-proseso, liaison officer lang po kami ninyo at saka nung ating approved Australian sponsor, no? So, ganun po siya mag-work. Ayan. Okay. Moving on, ito na po yung mga basic requirement, no, kailangan na maipakita ninyo sa amin ahead of time, no? Which is na-mention ko na rin po kanina, yung updated resume is very very important kasi dyan po tayo magbe-base ng pag-check po ng inyong qualification at eligibility. Scanned copy of your passport, diploma, and TOR, certificate of employment kung meron na po kayo, pati yung sa OJT nyo po, kung newly grad po kayo, kung recent mga 12 months pa lang po kayo mag-graduate, syempre po kasama po yung sa OJT. Pwede po ninyong isama po yan. Training plan, yung team po ng partner natin doon po sa Australia, sila po yung gagawa through the license or accredited training manager, no? Siya po ang authorized lang na gagawa ng inyong training plan in accordance dito sa development po ng skill sets ninyo together with the workplace supervisor para align po sila, no? Hindi po pa kasi gumawa ng training plan si training manager tapos hindi alam ni workplace supervisor paano po niya ma-implement yung development po ninyo. So kailangan synchronize po silang dalawa, no? Ayan po. So pinag-uusapan po 'yon. At saka nililay down po talaga ito yung kailangan naman na ma-develop dito sa candidate na ito, and so on and so forth. So, aayusin nila yung lahat kasi kasama po yung training plan sa pag-a-apply po ng inyong visa. Okay? Ayan po. So, English proficiency, gaya ng sabi ko kanina, no? Kailangan IELTS and PTE. Kailangan po maipasa po ninyo yon, no? Medical exam and police clearance, of course. Yung medical exam, kailangan po normally ang na-experience po namin, no?
nagkakaroon po ng discrepancy or laging may problema pagdating sa x-ray. Kaya po bago po kayo magpa-x-ray or mag-take ng medical exam po ninyo, is make sure nyo po na hindi po kayo, clean living po muna kayo. Hanggang sa hindi matapos yung inyong visa application or medical exam. Kasi po, pagka nagkaroon po kayo ng na hindi po clear yung inyong x-ray, uulit po kayo. Sayang naman, no? Eh, may bayad din po yun. In terms of the the character requirement naman po, para ma-meet po ninyo yung character requirement, kailangan po magpasa po ng police clearance or NBI clearance, no? So, kailangan po yan. Maliit lang naman po yung gagastusin nyo dyan. And then, yun po. So, yan po muna yung mga basic requirements, and then meron po kayong mga fill upon na form in relation to the subclass 407 visa under the Department of Home Affairs ruling, no? Yan. Ibibigay naman po namin yun sa inyo as you take on with the process, no? Alright. So, expected salary, sabi ko nga kanina, no, hindi po kayo empleyado. Pero since this is a paid occupational work-based training program, meron pong allowance na binibigay po yung mga workplace, sponsored workplace po ninyo. As per the annualized salary package po is at 53,000. Ayan po, no? Ayan po yung base rate, no? Plus, of course, the superannuation na tinatawag nila. Okay? So, kung gusto, kasi ang practice po sa Australia, hindi po siya monthly. Hindi po siya nakalagay tulad sa contract natin dito sa Philippines na nakalagay po monthly. Sa kanila po, annualized or isang buong taon. Tapos, syempre, every month po kayong sasahod based doon sa annualized salary package po ninyo na in-issue po or ginrant po sa inyo ni approved Australian sponsor. No? So yan, kung gusto niyo pong kung gusto niyo pong malaman kung magkano po yung inyong monthly allowance or salary expectation is 53,000 divided by 12. Makukuha nyo po yung inyong monthly expected salary package po, no? And pag nakumpleto po ninyo yung isang buong taon with the same workplace na hindi po kayo lumipat, definitely you are also entitled for the superannuation, which is, I think right now, if I'm not mistaken, it's 11%, no? But again, depende po yan kung ano po yung kung ano po yung naka-implement sa batas ng Australia under the Fair Works po, no? Excuse me. Ayan. So, ano po yung mabibenefit ng isang trainee candidate dito sa training visa? Definitely, you'd be able to gain international work exposure in Australia, anywhere, kung saan po kayo mapipili ng workplace, no? Pathway to long-term employment opportunities. Again, yung sabi ko kanina na pagka kayo ay may magandang work performance, work ethics, na pinakita ninyo doon sa inyong workplace supervisor, and based on their evaluation, on a quarterly performance evaluation, pwede po kayong ma-offeran direct employment po, no? Pero again, there's no guarantee kasi depende po yon sa inyong performance. Kayo po kasi yon. Hindi po ako, hindi po sila, hindi po kung sino man. Kayo po yon. So, sa inyo po, kayo po ang guguhit ng inyo pong opportunity pag nandoon na po kayo, no? So, galingan nyo naman po. Alam ko naman kayang-kaya ng mga Pilipino na makipagsabayan in terms of the performance evaluation, no? As we all know na ang Australia is a multicultural region.
tinatanggap po nila kahit anong lahi, anong kulay. So, may maputi, may balingkinitan, may katulad nating mga Pinoy, may Asian, depende, hindi po sila nagde-discriminate, no? So, and it's a multicultural environment, sabi nga nila. So, apart from that, of course, definitely you'd be able to improve your skill sets aligned with the global hospitality standards, no? So, yan po siya. Definitely, dahil sa tuturuan po kayo at i-enhance po kayo ng inyong workplace supervisor, of course, marami po, the more na marami silang ituro sa inyo, the better for your skills enhancement and development. Okay, and again, of course, potential transition to the working visa sponsorship. Sabi ko nga sa inyo kanina, possible po siya, no? Pero again, it will depend on your performance, no? Kayo po yung gagawa niyan. And ang training visa naman po, though hindi po siya direct na maglilink po sa inyo sa PR pathway, pero it can lead you to the PR pathway. Aayusin nyo lang po, no? And also, remind ko lang po, no, pagka sa training visa po kasi, hindi po kayo allowed tumanggap ng additional na na part-time job. Kasi po, ang training visa po, ang working hours po niyan ay between 30 to 35 working hours per week. So, at saka po pag bawal po 'yon. Kung sino lang po yung training organization ninyo, doon lang po kayo. Hindi po kayo pwedeng tumanggap ng part-time kasi pwede pong makompromise yung inyong training visa. Pwede po kayong pauwiin sa Pilipinas or sa inyong home country kung saan man po kayo. And sayang naman po, di po ba? Sayang naman po yung opportunity. So, sana wag po kayong magmadali kasi after naman po ninyo ng training visa, it you will be transitioned. I'm very sure of that kasi based dun sa mga na process ko na from before, wala pa naman pong napapauwi na maganda palagi ang feedback ng mga workplace, no? So again, basta gagalingan nyo lang, may tamang disiplina, ano ba yung goal ninyo, kailangan nyo lang naman ma-maintain yung goal ninyo. Kailangan nyo ipaalala sa sarili ninyo na, bakit nga ba ako nandito? Ano ba tong ginagawa ko? Para kanino ba to? Para sa akin, para sa pamilya. O, ganyan. So, or sa future nyo, individually, no? So, galingan nyo lang. Saludo ako sa mga na-process ko na dati na mga training visa candidates dahil yes, of course, medyo malayo kasi sa family, magkakaroon ng homesick, mamimiss nyo yung family nyo, yes, of course, but it's very rewarding on as you may progress your stay in Australia kasi Australia has a lot to offer in terms of opportunity. Aayusin nyo lang po, magpapakabait lang din po kayo. Alright? So, yan po, no? So, other more details that you would like to know more about the training visa or the subclass 407 visa, send us your resume by email or connect with us on our social media platform, of course, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and of course our website. And we'll be able to respond naman po ASAP, no? So, ganun lang po siya. Ayan. So, tutulungan naman po namin kayo. Again, ang purpose ni Link Edu is to guide you with the entire process. Hindi yung hanggang sa makarating po kayo doon sa ibang bansa, naka-monitor pa rin po naman kami sa inyo, no? Ayan po. So, next, ito na po yung tinatawag natin na Skills and Demand Visa, SID Visa, or Subclass 482 Visa. Okay? So, ito naman po, it's Employer Sponsorship Work Visa.
Let's say for example, nandito kayo sa Philippines. Nakapag-browse po kayo sa Indeed, meron po kayong nakitang pasok yung qualifications ninyo, nag-send po kayo ng resume ninyo. And nakalagay po dun sa position is pwede kayong sponsoran ng inyong employer directly. So, ang tinatawag po dito ay ang pathway po na ito ay Skills in Demand Visa under the skilled migration po siya. Okay? So, normally po hindi naman po bulk yung nare-require ng mga ng mga bawat company employer. Minsan pa isa-isa lang, dalawa-dalawa, depende lang po sa kung ano yung kailangan nila. So, normally po hindi po naman natin hindi po siya napaprocess na under ng um, DMW kasi po siya po ay migration, may pathway to PR po. So hindi po again, I just like to set the expectation right of our audience or our viewers out there. Hindi po kami licensed recruitment agency. Kami po ay licensed and registered education agency, and meron po kaming sumusunod naman din po kami sa mga rulings ng bawat bansa na kinikater po natin kasi bawat bansa po is meron po kaming katuwang na immigration advisor, or sa Australia they call it MARA, um, licensed migration agent or migration lawyer, no? So hindi naman po namin pwedeng baliin yung proseso at requirement po ni Department of Home Affairs. Kailangan po sumusunod po tayo, no? So, ang Skills and Demand Visa will definitely allow individual, especially ang focus nga po natin ngayon, more focus po tayo ngayon sa hospitality and allied healthcare. Pero pwede naman po yung mga ibang sectors. Pwede pa rin naman po. Like IT, IT more on data security. Uh, yan. Kasi marami naman po ng AI ngayon. Um, um, in terms of business, accounting, of course, HR is also there, pero mangilan-ngilan lang po siya. Definitely, hospitality, allied healthcare, marami po. Construction design, and even yung sa automotive, yung mga sinasabi nilang panel beater, ganyan. Yon, i-research niya lang po yung panel beater. Pero kailangan po na yung profession po ni skilled candidate ay nakabase po sa tinatawag nila na occupational skills migration list ng Australian government po. So, kailangan po ninyong maintindihan na hindi po tayo gumagawa lang ng kung anong-anong posisyon. Kailangan po, tini-check po natin kung magmamatch po yung inyong qualifications dun sa registered occupational migration list. No? Otherwise, kung wala po doon, definitely po, hindi po natin pwedeng ipilit. Kasi po, possible lang din po, masasayang lang din po yung panahon ninyo, yung oras ninyo, at of course, yung pera po ninyo, no? So, we guide everybody naman po. We make sure na sineset namin yung expectation ninyo properly. We tell you what's the best pathway for you to move forward, no? So, dito sa skills and demand, ganun din po ha, ang age qualification natin is from 18 up to 45 years old. Tapos, meron din po siyang IELTS, meron din pong PTE, parehas lang po ng training visa, no? Parehas po yung scores na kailangan nyo pong i-meet doon po sa PTE at saka sa IELTS. Whichever, kung alin po doon yung meron kayo, then kung PTE, PTE, kung IELTS, IELTS po, no? Okay lang po yun kahit alin sa dalawa. Alright? Tapos, definitely, ang nakalagay po dito sa atin is 2 to 3 years relevant experience in the hospitality or in your respective field of industry, no? But
para maging strong po ang inyong visa application. At least we are requesting at least minimum of 5 years experience para po talagang masabi natin na you are indeed a skilled candidate that will match the skill sets needed para po dito sa skills in demand visa, no? Ayan. So dapat din po, of course, meron kayong formal education, though hindi naman po siya talagang super super duper required, pero better, it will be better, it would add value to your profile if you were able to finish a certain degree or formal education. Kung hindi naman po, halimbawa, yung mga hindi nakatapos ng, hindi nila tinapos yung HRM, pero yung HRM course nila, third year lang, ganyan, or fourth year, first sem. So, sayang naman, hindi na nituloy, no? Pero, yung experience niya, bongga. 8 years, 9 years, 10 years as a head chef or as a chef. Malaking bagay po yon, no? And also, dahil hindi kayo nag formal education sa Australia, ang kailangan po dyan ay dadaan po kayo sa tinatawag nila na skills assessments para po ma-check po ni Australian government na ang inyo pong skills ay talagang pasok po doon sa tinatawag nila na Australian Qualifications Framework, AQF, no? Para po masustain po natin yung ina-applyan po ninyong visa na skills and demand visa. Okay? So, yan po, no? And then, of course, the same, you should have at least be nominated by an Australian or an approved Australian employer or sponsor. No? Pwede naman kaming tumulong, pero again, it will take some time. Medyo may mga partners naman na po tayo yung si license recruitment license agency na ng Mara natin, yung team nila, meron naman po silang pwedeng pagbatuhan sa atin na mga workplace, pero again, it will depend on your eligibility and qualifications. Pag chef, meron po yan, definitely. May mga partners na po. Yung both na organization na nasa Sydney area at NSW, mga matatagal na po sila sa industry, pwede po nila kayong tulungan kaagad na mai-place, no? Also, sa Melbourne side, Victoria, up to Adelaide, and even Perth, meron din po tayo. May mga ilan po tayo mga ibang partner sa CBD area ng Brisbane, ng Gold Coast, and so on and so forth, no? Meron. So, kaya lang more on concentrated lang sila sa mga business district or CBD areas, no? May mga lang nila naman nasa medyo mga suburb, sabi nga nila, no? Or a more regional area. Yan. Yung tawag nila doon, more regional areas. Yan. So, but then, kami, si Link Edu po, ang mag-guide po sa inyo with the entire process, no? So, importante pa rin po, tatandaan ninyo, skills alignment with your current occupation, such as kung halimbawa po kayo ay cook, chef, pastry chef, grilled chef, ganyan. So, meron po yon. Hotel supervisor or manager, meron din po yon. F&B supervisor or manager, meron po yon. Banquet manager, sommelier, ganyan. So, yan po, send lang po kayo ng inyong resume para po na-check po natin kung ano po yung inyong qualifications na magmamatch po doon sa tinatawag na occupational skills migration list. And lahat po yan, ido-double check din po ng ating registered migration agent and lawyer who are working with us on the process po, no? Yan. So, ano po yung mga requirements? Again, it is almost similar to the training visa. Updated resume, yan ang unang-una. Tandaan nyo, updated resume. Hindi yung again, yung resume nyo dapat is 2026.
Okay? Kasi Mayo na po, mag-June na mga ngalahati ng ng taon ng 2026, tapos papasahan niyo po kami ng resume na 2024. Parang hindi po siya updated. So, by the title itself, updated or most recent copy of your resume, isend nyo lang po sa aming email, and then we will definitely review it, and we will connect with you for a scheduled free online consultation. Via Zoom po yan, ha. Virtual lang po yan. Hindi nyo po kailangan pumunta ng office. But, kung malapit po kayo dito sa Quezon City, pwede naman po kayo mag-walk-in. Pwede rin po kayo mag-set ng appointment para po face to face nyo po yung kami mga at saka mga team member, para po mas madetalye po namin sa inyo in person yung inyo pong mga yung mga detalye na kailangan nyo pong malaman, no? So again, IELTS, certificate of employment, scan copy of your passport, yung medical and police clearance, kailangan din po yan. Yung medical clearance naman po, nagtitrigger lang po yan pag na-submit na natin successfully, at na-lodge na po yung inyong visa, magti-trigger po yan ng email si IMI, and sasabihin niya they are requesting for for your medical results. So, doon pa lang po kayo magpapamedical. And then, magre-request din niya ng collection of your biometrics. So, kami na po yung mag-arrange ng schedule nyo po sa VFS para po sa collection ng inyong biometrics, no? Again, very, very important ang medical exam or results na kailangan po ninyong ma-clear out din, no? Ayan. So, ano po yung benefits dito? Definitely, you'll be on a full-time employment in Australia. Full-time working rights po kayo kasi skills and demand visa is a approved direct sponsorship po yan, no? Opportunity for long-term stay and career growth. Again, kung ngayon ay chef kayo, so skilled chef na po kayo. Tapos pwede kayong maging sous chef, ganyan, kitchen manager, hanggang head chef, hanggang executive chef, hanggang sa group executive chef. So, may laddering po kayo, no? Ganon din po sa mga hotel professionals po natin dyan, no? Pathway to permanent residency, yes, indeed. But again, there is a point systems that you have to work on para po ma-qualify po kayo sa PR. So, yan po, no? Ayan. Access to Australian labor protections and benefits. Definitely. Kasi po, pagka po hindi po kayo nasahuran or hindi po kayo pinasahod ng tama, pwede po kayong tumawag sa Fair Works, para po mapuntahan po yung inyong workplace or ma-call yung attention ninyong workplace at para po kayo ay pasahurin ng tama. But sa experience ko po, no, so far wala pa naman, sobrang babait po ng mga Australians, no. Very considerate sila, at saka of course they maintain good work life balance, sabi nga nila, no. Potential to bring family dependence. Siyempre po, pagka na-qualified na po kayo sa PR ninyo, definitely you could bring your family na members po, no. Expected salary po dito is minimum wage aligned with Australian standards, is nag-start po ng 70,000 Australian dollars every year. Per year po yung sahod. Again, it's an annualized salary package. Pero depende pa rin po yun sa role po ninyo, no? Depende pa rin po yun sa qualifications ninyo. So, hanggang 79,000 po yan. Australian dollars per year. So, kung gusto nyo pong makompute yung inyong monthly salary, all you have to do is to divide the amount into 12 months. Then, you get your monthly equivalent salary package. Yan. Pag nag-overtime naman po kayo, definitely it would be paid on a premium rate. May additional po yan. Ganon din po, you are qualified pag na render po kayo ng 1 year
work doon sa inyong workplace na hindi po siya hindi po kayo yung lumipat sa ibang 6 months doon sa unang workplace tapos 6 months ulit sa pangalawang workplace, hindi po ganon. Kailangan po yung buong 1 year cycle para po kayo po ay ma-qualify po sa superannuation benefit. Ayan. So, ganun po siya. Next. So, bakit po kayo mag-apply kay bakit po kayo kailangan dumaan kay LinkEdu? Kasi po, si LinkEdu po, again, can provide you or assist you with an end-to-end application and documentation support. Of course, we do have our registered migration partner or MARA na licensed migration advisor po, authorized by the Australian government. Access to verified international employers and sponsors, mayroon po kasi nga po may ready na po tayong ibang mga partner that are wanting to hire or secure talents from the Philippines, no? Pre-screened and interview preparation, tutulungan po namin kayo, i-guide po namin kayo. Nagkakandak po kami ng coaching and mock interview session para po makaprepare po kayo pagka in-invite na po kayo for the interview process, no? Visa guidance and compliance support, definitely, kaya po kami mabusisi pagdating sa documentation kasi po, para ang goal po natin together is magkaroon po kayo ng visa grant, hindi po visa refusal. Kasi po, kahit naman po may approved sponsor po kayo, kung na-deny po yung visa ninyo, hindi po kayo makakapunta doon sa workplace ninyo para mag-commence po yung inyong kontrata. Hindi po. So, kailangan po, we work hand in hand together with the documentation at compliance po ng inyong mga documents para po kayo po ay para at least kahit papano, we can make sure na ginawa po natin lahat ng best natin in compliance for the immigration rulings po ng Australian government. For our goal is to have a visa approval or visa grant, no? And again, at the same time, hindi po, kahit umalis na po kayo, pag umalis po kayo dito sa Pilipinas, nag-depart na po kayo, halimbawa po, nag-grant yung visa nyo ngayon, bukas lilipad po kayo, no? Magkakandak po tayo ng pre-departure orientation seminar or PDOS, bibigay po namin yung mga numbers na kailangan nyo pong matandaan para po sa kung ano't ano man, meron po kayong pwedeng tawag. Kumbaga, one call away, sabi nga nila, no? Continuous monitoring and assistance throughout the entire process. Hanggang sa dumating po kayo doon, i-check din po namin kayo workplace supervisor kung nagkita na po kayo, kung pagdating nyo po doon sa airport kung saan po kayo na pinakamalapit dun sa workplace ninyo, doon po kayo dapat mag-book ng inyong ticket pababa para po kung ma-coordinate po natin yung pagdating po ninyo doon, no? It can be one of our partner will pick you up at the airport or meet you at the airport para po tutulungan din po kayo pagdating nyo po doon, kasi sa Australia tutulungan po kayo na mag-secure ng inyong Australian mobile number, kumuha ng inyong tax filing number, yung TFN, at of course, yung mag-open ng bank account. Okay, again po, 407 at 482, wala pong show money. Bank statement lang po. No, financial documents, no, hindi po siya katulad ng sa student visa na meron pong show money, no. Yun po. Again, very important note that you have to remember, visa approval is not within the hands or control of LinkEdu Migration po. Hindi po kami ang approving body. Kami po ay tagalakad lang, taga-facilitate, taga-ayos, taga-proseso, no? Si Australian Immigration pa rin, immigration officer pa rin ang may kapasidad na mag-approve o mag-refuse ng inyong visa based on the immigration policies and assessment based on the Australian law po, no? So, ganun po siya.
hindi po kami. Wala po kaming kinalaman doon. May make sure lang po namin na compliant lang po lahat ng mga documents ninyo, lahat ng mga yung proseso na pinagdaanan ninyo, katuwang nyo po kami, no? Processing timelines again, no? Ito yung sinasabi natin, may vary, depende po sa completeness ng documents po ninyo at kung ready din po si employer or sponsored workplace po. So, ganun po siya, no? Magtutulungan tayo po together with the supervision of our licensed migration agent, no? So, yun po. Para naman po doon sa mga employer na marami po silang requirement, wag po kayong mag-alala kasi si LinkEdu naman din po, tutulungan din naman po namin kayo through our partner license recruitment agency under the DMW. Pag sobrang dami po yung requirement po ninyo, doon po kayo ipapakilala po namin kayo at doon po sila po yung magpo-process ng mga candidates na mag-fit in po doon sa requirement niyo, depende po sa number ng gusto niyo pong head count na kailangan makuha niyo po dito sa Philippines, no? So, DMW License Recruitment Agency na po yung magpa-process po ninyo doon. Pero i-guide pa rin po namin kayo, i-introduce po namin kayo doon sa aming partner, no? Yan po, ganun po siya. Medyo matagal po yung proseso kasi meticulous po talaga siya, but again, it's very rewarding. Yan. So, employment opportunities, you can find job easily. Definitely, you can move anywhere in Australia. Kung halimbawa po, baka tanungin niyo po, paano po yun ma'am kung meron po akong, halimbawa po, sabi niyo po, meron po kayong, antag dito, meron po kayong employer. Ma'am, paano po yun? Yung employer ko, gustong-gusto na po akong kunin. Paano po yung gagawin ko? Ganito, ganyan. So, ang gagawin po natin doon is, of course, you have to share with us the details of your employer. Kakausapin po namin sila. Ito-check po namin kung sila po ay approved Australian sponsor na po sila. Kung hindi naman po, ipapasa po natin sila kakausapin po sila ng ating registered migration agent, ipoprocess po sila doon, dadaan po sila doon para make sure po na sila ay maaprubahan ng Australian government to be your approved employer sponsor. No? Ganun po siya. So, again, kung may iba pa po kayong katanungan, kung mayroon po kayong gustong malaman pa na hindi ko po nabanggit dito po sa ating discussion or presentation ngayon, you can always connect with us immediately. You can send us first base, of course. All you have to do is to send your resume, most updated resume po ha. Wag po muna yung mga passport, wag po muna. Resume lang po muna. Tingnan po natin kung mag-fit in po kayo kahit saan program po. Either way, kung hindi naman po kayo mag-fit in dito sa dalawang program, then we will suggest kung ano po, kung possible po kayo for the international study program, no? Marami naman po tayong options yan. Again, Australia, Canada, US, New Zealand, UK, European countries, meron din po tayong dun sa mga hindi masyadong pinagpala sa budget, yung budgeted lang talaga, hindi afford pumunta ng Australia. Meron po tayong Thailand, meron po tayong South Korea. Maganda rin naman po sa South Korea kasi kung ano po yung ino-offer ni Australia, ganun din po yung ino-offer ni South Korea, no? In terms of the migration pathway. So, ayan po, no? Again, this is Ella from LinkEdu Migration Consultancy Inc. Ito po yung ating office address. You can always visit us. Again, pwede po kayong magpabook ng consultation face-to-face or online. Pwede po kayo magsabi po. Yan po yung ating email address. It's info@linkedumigration.com. Website po, visit nyo lang po yung ating website address. Facebook, Instagram, TikTok, and of course, our YouTube channel. Meron din po kami palang LinkedIn account. Hanapin nyo lang po, LinkEdu Migration and Consultancy Inc.
Ayan po, no? So, thank you po and have a good day po. So, mag-e-end na po ang ating live session ngayon. Para doon sa mga hindi naka-attend or hindi po nakanood nitong video na to, pwede niyo pong balikan kasi recorded naman po ito, no? Nandyan lang po yan sa ating Facebook. So, pwede nyo pong balikan. At yung aming mga team member din naman po ay isi-share din po ito sa Instagram, sa TikTok, at saka po sa YouTube, and even sa ating LinkedIn account para po magabayan po kayo, no? Ang purpose naman po ng mga session na ganito is para po kayo magabayan lalo. Kasi marami po, sa ngayon po talagang sobrang daming gustong umalis ng Pilipinas dahil sa mga nangyayari sa ating bansa. Sadly, but yes, but it's of course your goal is for you to have a greener pasture or a better opportunity outside, no? So yan po, again, thank you so much for watching the video and listening to us on our live session. Again, we will be back again next week for some other more schedules. At tabayanan nyo lang po para po lagi po kayong updated sa mga live sessions po natin. Pwede po kayong mag-follow ng ating Facebook account para po updated po kayo. Next week, we will be featuring other partner institutions. So, Australia, study in Malta, study in Ireland, study in New Zealand, ano po tayo, even in New Zealand, Switzerland. So, mga more, may Australian, may European countries, and after that, meron din po tayong Canada. So, unti-unti lang po kasi hindi po kaya sabay-sabayan. Baka may information overload naman din po kayo. So, again, thank you so much po. Yours truly, Ella po from Link Edu. Have a good day and bye-bye po for now. Thank you po.